Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Jen Rodriguez, Mamesagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang gusto sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Request maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit? So let's watch this. Angel spirit, please give me information for the sign of Sagittarius. Alamin natin yan at tuklasin. So there's oh my goodness, there's a page of swords, no? There's a something, an information, no? May mga bagay o balita kang malalaman, natutuklasan. There's a two of wands na kailangan mong pagpilian, no? May mga bagay na kailangan mong alamin, at may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan as soon as possible. And of course, there's an information with Three of Cups, with the celebrations. Now, there's a something na maaaring magtuloy-tuloy na ang magandang eksena or kaganapan sa buhay mo. Na there's a something, a third party din at the same time. So, there's a Ace of Wands for a new beginning. No, magkakaroon ka ng bagong simula at bagong pag-asa dito na parang babaguhin ka ng eksena or mga kaganapan sa buhay mo. Na kung ano man yung mga nangyari sa iyo sa nakaraan ay maaaring baguhin ka ng tadhana. There's a something spark na parang hindi mo in-expect na there's something a new beginning. Because there's a Three of Coin na represent the collaborations, connections, teamwork, no? Kumbaga sinasabi dito about or either katrabaho to or either ganon. Kumbaga may mga bagay na parang sisimulan mo na trabahuhin, no? Additional messages. And of course, there is a Knight of Swords. Oh, there's an anxiety, sleepless night. So, some of you guys, hindi ka makatulog. No? Kung hindi ka mapapakali. Okay. Let's see what is the Page of Swords. Okay, this is a tower moment for a major changes. So, there's a chaos. No? Pagkasira. Alamin mo yung mga bagay kung bakit nasira. Alamin mo yung mga bagay bago masira. Oh my God. So, may mga bagay na parang bibiglain ka ng mga pagkakataon. Sudden changes. Mga bagay na hindi mo ina-expect. The Six of Swords with the transition. Pumili ka ng bagong direksyon. Pumili ka ng bagay na alam mong makakatungtong ka dun sa bagong eksena. No? Kailangan alamin mo, tuklasin mo kung paano mo babaguhin at paano mo mababago ang takbo ng eksena mo. The Three of Cups represent the justice. Okay? Ibig sabihin, kinakarma daw yung third party dito. No, some of you, if you want the third party, maaaring kakarmahin ka. Kumbaga may mga third party sa paligid mo, maaaring kakarmahin sila. No? So let's see what is the Ace of Wands. Hustisya ay papabor. The Ace of Wands represent the Two of Swords with the decision. So may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan. Kumbaga, this is a time to need a decision. So let's see what is the Three of Coin. Represent the King of Coins. So there's a security. Maging secure ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Yun ang kailangan mo mag-focus ngayon. The Knight of Swords represent the Four of Wands. So, there's an homecoming, a celebration, no? Kumbaga, meron ditong nananaginip na it's either na parang pinapauwi ka, no? Na maaring, kumbaga, there's a signs na parang magkakaroon ng family gathering o homecoming. Okay. Kumbaga, nagkakaroon ng overthinking, paranoid. Okay, let's see what is the Page of Swords because the Tower moment. What is the Page of Swords in the Tower moment? So, there's the lovers. Connected with your loved ones, no? With your wife, husband, partnership, asawa, jowa, karelasyon, ano man yan, maaaring babaguhin to ng eksena. May mababagong kaganapan sa inyo, guys, no? So, there is the Full card for a new beginning. Magkakaroon kayo ng bagong simula dito. No, dahil sa pananampalataya at tiwala nyo, hinubog kayo ng sistema, hinubog kayo ng mga karanasan. Maaaring magkakaroon kayo ng pagpipilian dito na magtutungo na nababaguhin ang takbo ng buhay o eksena nyo dalawa. The Three of Cups represent the Justice, represent the Page of Coin, investment.
Lahat ng mga bagay na ginawa mo ay may balik sa'yo. No? Kumbaga may mga bagay na kung ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, may balik sa kanila. The justice is a karma. The page of pentacles in the investment. So, ibig sabihin ko, nag-invest ka in a good way, maganda ang balik sa'yo. So, there's something consequences. Ganon. Kumbaga, what goes around comes around. So, let's see what is the Ace of Wands because the Two of Swords. So, there's a Three of Swords with a reverse. So, there's a recovery. Makaka-recover ka na from the pain. From financial loss. From heartbreak. No? From abandonment. No? Kumbaga magdidesisyon ka na masisimula mo na yung bagong simula. No? Parang magbabagong buhay ka na or babaguhin mo na yung buhay mo. Parang iibahin mo na ang takbo ng sistema mo. Let's see what is the Three of Pentacles and of course the King of Coins. Represents the Strength card. Confidence. No, kumbaga lalakasan mo ang loob mo dito. No, pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, kailangan mo maging practical, maging wise, maging listo. What is the Knight of Swords and of course the Four of Wands? Represent the Wheel of Fortune. So there's a good luck. Naiikot ang kapalaran. Na may mga bagay na papabor na sa sitwasyon. May mga bagay dito na maaaring iikot na at maaaring makuha mo na what you deserve. Okay, the Wheel of Fortune is a destiny, is yours. Na maaaring, kumbaga may mga pinangarap ka ay maaaring maisa katuparan. May mga, either you are being a blessed here, na maaaring magdala sa'yo ng selebrasyon. Let's see what is the outcome. Pagdating sa outcome, there's a King of Swords, being wise, no? There's a mental clarity. Maliliwanagan ka at matatauhan ka dito with the Page of Cups. No? Dahil sa intuition mo or hinala mo or something conclusion ay maaring magdala sa'yo ng totoong kasagutan. There is a Knight of Wands by resilience. No? Kailangan tahimik ka lang. Tuklasin mo kung anong totoo talaga sa hanay mo. Dahil may mga bagay dyan na parang maaring binubudol ka lang nila. May mga bagay dyan na parang kumaga tinatago nilang buong katotohanan sa'yo. So let's see what is additional messages for career. Sa career mo, there's the Four of Coins. So, protect your power, protect your energy. Saving money, guys. There's a Palace of Swords, no? There's a lot of burden, no? Abandonment, betrayal. So, ibig sabihin dito, lahat ng mga tao sa paligid mo maaaring tinatrader kapag dating sa business. Negosyo, hanap buhay, basta resource of income. Pangalagaan, protectionan mo, ha? Lapitin ka ng mga sabotahe. Additional messages about sa love life. So there's the Hermit card. This is the soul searching and soul journey. Oh my God. This is spiritual journey, guys, na maaring, kumbaga nangyayari to sa'yo, that because of connected ang spiritual mo and love life mo. And there's the Ten of Wands. So see, burden. No? Lahat ng pasakit, lahat ng mga nararamdaman mo, lahat ng mga obligasyon, responsibilidad mo, ay may kinalaman sa spiritual mo. Okay, maaring sinasabi dito, lahat na nangyari sa'yo from the past, ay maaring karma yan, no? Maaring nararanasan mo ang hindi magagandang eksena dahil sa nangyari sa'yo from the past. No? Or either this is a good thing, no? Maaring nangyayari sa'yo yung magandang balik dahil binigyan ka ng pabigat. Kumbaga, yung binigay sa'yo pabigat or kumbaga, maaring sa relasyon, no? Kumbaga, pinamalas ka or something, kumbaga, may bigat sa inyong dalawa ng karelasyon mo. No? Ginawa ka ng eksena. There's a karma. No, babalik sa kanila yan. Eventually, mag-ingat ka lang, there's a something, Ten of Wands by burden. No, talagang, pagdating sa love life mo kang ino-olats ka dito. There's a something spiritual na parang problema, no? Parang ganon. Kumbaga marami kang struggles about sa spiritual. I think this is a karmic relationship. Okay, dahil siguro hinuhubog pa ang about sa ano kung talagang para siya sa'yo talaga, no? Kumbaga marami kayong pagdadaanan. Additional messages about sa health. So there's a judgment. Paalala, ha? Pinapaalalahanan ka lang na mag-ingat ka sa mga kinakain at iniinom mo. And there's the Queen of Pentacles being practical. So see, good sense pagdating sa ano, kailangan mo ng fruit and vegetable. Kailangan mo yung masusustansya pagkain, iwasan mo yung mga meat, ha? Yung mga unhealthy foods, fast food. Additional messages. Bigyan pa natin ng eksena to about sa love life. Parang gusto ko i-clear out. See, there's a wish fulfillment. Matutupad naman daw yung mga pangarap mo pagdating sa love life. Kaya, kumaga, pag nalagpasan mo itong pagsubok na to. Oh my God, may pagsubok eh. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. Kaya pala nangyayari sa lahat ng eksena na to, no? Kumbaga, it's all about spiritual journey. Talagang pagdadaanan mo to. And there's a Wheel of Fortune for a bless. No, maaaring i-bless ka dito and of course there's a good karma. Maaaring kumaga, kung gumawa ka ng hindi maganda, mag-ingat kayo guys, babalik to sa inyo ng bonggang-bongga. Kung gumawa kayo ng mabuti, maganda rin ang balik sa inyo ng bonggang-bongga.
Magical fairy messages for the sun. Maaring itong tao na to ay, maaring ikaw ay nag-iisang anak. No, maaring lalaki ka, maaring babae naman yung person mo. Maaring ikaw naman ay babae, yung lalaki tong person mo. So, or maaring may anak kayo. And there's a let go. May mga bagay na kailangan mong bitawan, pakawalan, surrender. No, the more na parang pag binitawan mo isang bagay na the more mo siyang ma-attract, no, yung mga bagay na pinangarap mo. And there's an everything is okay. So don't you worry, it's all working in a beautiful way. May dahilan kung bakit hindi mo pa nakukuha yung isang bagay na gusto mo makuha. Okay, may dahilan yan ha, trust the process. For synchronicities, let's see what is additional messages. For synchronicities, there's a prince na mas bata tong person mo. And there's a bloom. Oh, see. Kumbaga sa bulaklak, mamumukadkad ka, madidilig ang kadestan. Oh my God, ang ganda. Maring mukhang mamumulaklak ka talaga, mukhang gagandaan simoy na hangin. Ganon. And there's something communication. So, communication is the key. So, some of you guys, wala pang communication. Wala pa kayong, kumbaga, pag-uusap or clear out. So, let's see guys, what is the synchronicity? What is the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent, there's a USA here ha, maaring nasa ibang bansa ka. Or baka nasa ibang bansa yung person mo. So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there's a unity, no? May pagkakaisa dito, something transcendence, no? Kumbaga, maaaring magkaisa kayo or maaaring magtagpo kayo, some of nowhere. And there's a release. Kailangan mo pakawalan, bitawan yung mga bagay o yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. Commitment, contracts, and of course, career. Maaaring konektado talaga kayo, no? Maaaring marami kayong pinagdaan pagdating sa career, business, negosyo, hanap buhay, or either sa relationship. And there's a cycle. Change na mababago na ang ikot ng kapalaran for you. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages for Archangel Michael. For Archangel Michael, let go of fear now. Alisin mo yung takot at pangamba mo ngayon na. And there's an admit the truth to your feelings and act accordingly. Iwasan mo magpanggap. No? Iwasan mo, kung sinasabi dito, maging totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan na mag-impress sa kanila, bagkus maging totoo ka sa sarili mo, mas maganda. For the chakra messages, expansion, napapalawakin ng iyong finances, love life, and career, and there's a soulmate connection. Maaring soulmate kayo na person mo. And there's a self-worth, no? Kumaga, pinapakita dito yung halaga mo. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Diba? Love yourself first. Romance angels represent what? Romance angels represent what? Past life relationship. So, there's a you have known each other before. No, parang kung magkakilala nyo na isa't isa. No, na nakaraang buhay nyo. Maaaring nagtagpo na kayo sa nakaraang buhay nyo. Maaaring magtatagpo pa kayo ulit. Maaaring kung may something familiarity sa inyong dalawa. And there's an attractions. No, attracted kayo sa isa't isa. So, let's see what is the energy. Let's see what is the energy represent what? Door to the spirit. No? Bukas ang pinto about sa spirituality. Oh my God, talaga sinasabi, this is a spiritual involvement. A karmic relationship talaga. And there's an anxiety. So, sige, kumbaga nagkakaroon dito na anxiety, sleepless night, tulad na sinasabi ko dito. No? Kumbaga, para pinapakita dito, there's a fifth chakra, Archangel Gabriel by intuition. Talagang, kumbaga, kaya hindi ka makatulog, kaya hindi ka mapakali, kasi may something na about the spiritual mo, may gayuma ako na si sense. No? Hindi ka mapakali, balisa. Or either, ganun yung person mo. Let's see what is the Monsology. Hold your vision. See, tama yung hinala mo. And there's bring love in this situation. Mahalin mo ang sitwasyon. Kung mahal mo siya, ipaglaban mo siya, tiyo. Huwag mo nga kayaan na agawin siya ng iba. Akin lang ang asawa ko. Charis. What is the angel's answer? Wait. Kailangan mo mag-antay. And there's an opportunity. No? Magdarating yung mga bagong oportunidad. And of course, there's an if you believe. Basta naniniwala ka. No, basta naniniwala ka na may mga bagay na mangyayari in a good way,
There's a possible. Oh, enlightenment, bibigyan linaw. And there's an inner self. So, see, parang kumbaga pinapalawak ang iyong kaalaman pagdating sa mga bagay-bagay. There's a something confidence, no? Kailangan lakas naman loob mo. And there's a mystery. See? Maraming mystery sa likod ng eksena na to. Lahat ng bagay na to ay may kinalaman ng intuitions mo. Matalas ang iyong kaisipan pagdating sa bagay na to. Pinapatalas ang iyong intuition. No? Kakayanan, kaalaman. Additional messages. Adversity. So, these challenges is the best way to learn. No? Marami kang bagay na nararanasan, ay may mga bagay na dapat ka matutunan dyan. Judgment. No? Paalala. No? Something uniqueness. No? May kanya-kanya tayong mga pinagdadaanan. Ikaw yung bagay na, ikaw yung gagawa ng paraan para makalis ka doon sa situation mo. Additional messages. Healer. Kailangan mo na manggagamot dito. Oh. Healer. See, you're on the right path. Nasa tamang direction ka. And there's a support with guidance. So, see, kumbaga pinibigyan ka na ng sign of synchronicity, you need to pay attention. Kailangan mong lumapit sa manggagamot. Malapit na manggagamot dyan sa inyo. Kung may manggagamot dyan, lumapit ka dyan, guys. No, humingi ka ng tulong. Something na parang, kung nag-resonate tong reading na to sa'yo, malamang ikaw nga tong nabasa natin. Nasagap natin yung energy mo. And there's the cosmic heart. So, devotion. So, see, kailangan mo ng devotion dito, ha? Something, gayuma talaga, guys. There's a something gayuma talaga ako nasa-sense dyan. There's a make your life a moving prayer. So, kailangan mo magdasal dito. Arcangel Raphael messages. Exercise is the key. So, kailangan mo na ng exercise. Samang diet. Baka mataba ka na. So, let's see what is the Jesus-loving quotes. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. So, see, binibless daw yung mga taong mas pinili yung kapayapaan kaysa patulan yung mga walang kabuluhang eksena. So, may mga bagay dyan na ipagkakalob sa iyo yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. No? Talagang kung bibigay sa iyo yan, ibibigay sa iyo at ipagkakalob sa iyo. Kaya to nararanasan mo kasi may bagay na kailangan mo matutunan dito. Spiritual. So, kumbaga after mo matutunan na to, mag-activate ang spiritual knowledge mo. At the same time, baka magkaroon ka ng kakayanan, ma-unfold mo or ma-unlock mo yung kakayanan na dapat ay makamtan mo. So, let's see what is the angel's number. 7774, good luck. So, sinasabi dito, this message is most likely to reach you during intense uncertainty. You come out winning from everything that may come for your way. It's also a sign that you have much life experience and wisdom to share. Yet you need an enthusiasm and effort to get this message to others. So see, kumbaga magkakaroon ka talaga ng kakayanan para makatulong ka rin sa ibang tao, no? May mga bagay talaga. See, there's a spiritual awakening. So talagang binimulat ka talaga sa lahat ng mga nangyayari sa divine intervention. So see, paalala na you need to pay attention. This is the spiritual journey and the spiritual challenges na mararanasan mo. Nasa karmic relationship ka. So, let's see what is the messages of life. Achievement. Step by step. Sinasabi dito, as I advance on the road towards achievement, I discover my greatest strength and learn from each challenges. I believe in my truest potential. Today, I have faith in my abilities. Today, I have faith in my abilities and myself. I move forward towards the fulfillment of my visions. I reach my objective. I am courageous. I am embrace life. I am always in a good company on this journey towards the light. So see, kumbaga alam mo may pagkakaisa ang mga gabay tungo sa iyo. Parang minahata ka tungo sa tagumpay, no? May mga bagay lang talaga sa iyo. Parang kumbaga parang gusto sa akin sabihin dito na mapapansin mo daw, no? Parang may mga bagay na parang tinuturo ka doon sa landas na yon o dinadala ka doon sa bagay na yon kasi may mga bagay na kailangan mong matuklasan, no? Or matutunan, no? May mga bagay dito na nililinaw sa'yo, kinaklaro sa'yo, pero yung bulag yung kaisipan mo sa mga bagay na to. So ngayon, pinapaunawa sa'yo na kailangan mong matutunan, tuklasin, alamin ang buong istorya o buong eksena na babalot dito
sa reading mo. No, may something a mystery. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Sagittarius. So Sagi, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!